laki ng ibinaba ng sales natin ngayong quarter na ito, ha? Paano kinamatay ng bata? Basta sinabi na lang nila sa akin na mahina yung bata. Tawagin mo si Eliana. Nandito na po ako. Makikita natin ang pinagmamalaki nilang serpentina, girl! Si Eliana! Alam ko na kung saan hahanapin yan si Eliana. Salamat kasi kayo unang-unang naniwala sa akin. Eliana, umuwi na tayo, apo. Ayoko na pong makulong ulit eh. You like Eliana. Admit it or not. Tama ang hinala ko. Nagsinungaling mga magulang ni Isabel. Kung wala dito ang bata, nasaan ang anak namin ni Isabel? Walang bang kayang puntod ng anak natin? Bakit niloko? Wala silang karapatan na pagkait ang sarili kong anak ko sa akin. Tsaka si Basti, tanggap niya. Hindi kaya kasama si Basti. Isabel, asan ka? Kasama kayo ni Eman. Isabel, bakit mo binuksan ang libingan ng anak ko? Baka ang ibig mo sabihin, anak ko. Lintik na bata yan, oh. Mabuti na nga lang siguro kung namatay na lang talaga yung anak ni Isabel. Buhay ang anak ko. Mama, saan yung dinala ang anak ko? Sa bayang punan. Saan? Hospicio San Martin. Sino yan? Sabihin na lang natin na merong isang baliw na fan si Eliana. Salamat po. Julian! 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 Ano ba ang gusto mo? Sabihin natin sa kanya na halimaw ang anak niya? Palubog na tayo ng palubog sa kasinungalingan natin. Basti, hindi ko alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Masaya ako dahil buhay ang anak ko, pero alam ko na hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Basti, gusto ko makasama ang anak ko. Alam na natin kung saan po dinala yung bata. Kaya mapapadali na sa atin ang paghahanap. Kailangan kong sabihin kay Emma ng tungkol dito. Isabel, bakit pa? Mula nang ikasal tayo, ako nang tumayong ama ng bata. Basti, nang dahil kay Eman, kaya ako nagsimulang magtanong. Hindi ko kikwestiyonin si Mama at si Mama kung hindi dahil sa kanya. Kaya meron din siyang karapatang malaman ng totoo. At Basti, kahit ano pa ang mangyari, kung ano pa man ang nangyari sa amin, anak pa rin niya si Isabela. Isabel, baka maging daan pa ni Eman yung bata para malapit siya uli sa'yo. Basti, kasal na tayo. Ikaw ang asawa ko. At ikaw ang pinili kong makasama. Dahil wala siya noon. Pero kung nandun ba siya, ako ang pipiliin mo. Basti, wala kang kailangan ipag-alala. Sana nga, Isabel. O, ba't gising ka pa? Hindi po kasi ako makatulog eh. Kanina ko lang nabalitaan yung nangyari. Buti, wala nangyari sa'yo masama. Okay ka lang ba? Okay lang po ako, Mang Eman. Salamat po sa pag-aalala. Nahiya nga po ko sa iyo ni Ma'am Nora eh. Kasi po kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagkagulo. Hindi mo naman kasalanan na nangyari eh. Eliana, kami ang may malaking utang na loob sa'yo. Dahil dyan sa pagiging endorser mo para sa amin. Sana hindi ka bumitiw sa pagiging endorser dahil dyan sa nangyaring yan. Okay ka lang ba, Eliana? Opo, okay lang po ako. Pag meron kang kailangan o meron kang problema, sabihin mo agad sa akin, ha? Opo. Sige, matulog ka na. Sige. Eliana, palabasin mo ko. Ano ba na? May sasabihin ako sa'yo eh. Huwag ka na kulit dyan. Sige na, Eliana. Sandali lang to. Ayan. Bakit ka ba makulit dyan? Ang bait talaga ni Mang Eman. Inaalala ka talaga niya. Hindi katulad ng masamang babae kanina. Kinagat ko na sana yung babaeng salbahe kung pinakawalan mo ko. Eh di lalo nagkagulo kanina kung nakita ka nila. Saka nakalimutan mo na ba yung nangyari dati?
Niligtas naman ako ni Julian kanina eh, kaya okay lang. Malakas talaga ang pakiramdam ko. May gusto sa'yo si Julian. Uy, ikaw na, nagsisimula ka na naman ha. Kung ano naman yung pinagsasabi mo eh. Mas mabuti pa siguro kung magtago ka na dito. Mamaya may makakita pa sa atin eh. Bili, bumalik ka na. Okay na? Salamat. Ma'am, kukunin ko na po yung discharge papers na, sir. O, sige. O, magbabayad na ako para makaalis na tayo dito. Magbihis ka na, ha? Sige, ma. Man. Alalang-alala si ate kanina. Alam mo naman na ayaw yung pumunta sa ospital, di ba? Naaalala niya yung daddy mo. But seriously though, ba't mo ginawa yun? Feeling mo superhero ka, no? Hindi ko alam, Tito. Nung nakita ko yung babae may dalang panaksak na palapit kay Eliana, natakot ako. Hindi ko na rin inisip kung ano yung mangyayari sa akin eh. Inisip ko na lang kailangan ko siyang iligtas. Yun ang sinasabi ko eh. You do have feelings for her. I guess. Pero it's really complicated. Ex ko si Marga. Kakagusto ko kay Eliana. So anong plano mo? Hindi ko alam. Pero sigurado akong hindi ko kayang itago na gusto ko si Eliana. Palpak na naman yung plano mo. Tsaka isa pa, si Julian ba yung nasaktan dahil sa binayaran mong baliw? Kasalanan ko ba na yung boyfriend mo na yan, pabida? Tsaka isa pa, yung Eliana na yun, hindi ko talaga alam. Ano bang meron dyan sa babae na yun at lahat ng plano natin hindi talaga tumatalab sa kanya? Lagi siyang nakakaligtas. Bakit ba lahat ng pinaplano natin parang hindi tumatalab sa kanya? Ayun! 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 Sinasabi ko na nga, be. Ang tigas! Tigas talaga ng ulo niyong dalawa. Sabi ko na nga ba kayo na naman may pakana ng gulo eh. Na? Punta ka sa kwarto mo. Hoy! Minerva! Ano ba? Ang tanda mo na, pasimuno ka na naman. Di ba sabi ko huwag kayo magpaplano nang hindi ko naman alam? Lalo na yung makaka-apekto sa negosyo. Di ba? Sa palagay mo, makaka-apekto yan sa negosyo, hindi ba? Mas pag-uusapan pa yung serpentina dahil sa ginawa ko? Tsaka teka lang, ate naman. Parang hindi ka naging parang wala kang nakuha dyan sa mga pinagpaplano kong ganyan. Dora? Eman? Nakausap ko na yung abogado natin. Magsasampa tayo ng kaso doon sa babae ng gulo kagabi. Huwag na. Hassle na yung kaso-kaso na yan, tapos magastos pa. Hindi mo naman pwedeng sampahan yung tao hanggat hindi mo nahuhuli, di ba? Mahirap na, baka manggulo uli yun eh. Baka bumalik pa dito yon, tapos guluhin uli si Eliana. Hello? Eman, si Isabel ito. Magkita tayo mamaya. Meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Sige, darating ako. Sige. Sino yun? Si Itay, may kailangan lang asikasuhin na importante. Ano yun, tungkol sa farm? Dapat alam ko yun kung tungkol sa farm, di ba? Baka naman hindi sita yung kausap mo. Nora, pwede ba? Aga-aga eh. Muna na ako, ha? Ano tinitingin-tingin mo dyan? Niwala ka naman. Hindi mo ba napapansin?
ang dalas naman gamiting rason ni Kuya Eman si Tatay Samuel. Pagdating sa opisina, late. Sa meet and greet, absent. Tapos, pagkatapos nun, aalis agad. Pag umaga, pagdating ng gabi, late umuuwi. Bakit kaya? Eh, bakit nga kaya? Ano ba ibig mo sabihin? Anong gusto mong gawin ko? O, eto lang naman. Makinig ka sa akin kung gusto mo. Kung ako ikaw, sundan mo kaya yung asawa mo bago pa mahuli. Kasi malay mo, may tinatagpong iba. Ma, pwede ba kausapin niyo si Isabel? Gusto niya kausapin si Eman at sabihin ang totoo. Hahanapin daw nila yung anak nila. Basti, masyado ka namang nervyoso. Wala namang pupuntahan yung paghahanap nila. Wala silang makikitang bata kahit na anong gawin nila. Kain na. Oh, saan ka pupunta, Isabel? Hanapin ko po yung anak ko. Hindi mo lang sinabi sa akin. Sasamahan na kita. Hindi na, Basti. Ako naman ang mag-isang alis ngayon. Ha? Sige po. Naku, mukhang mainit na naman yung ulo niya Sir Eman tsaka ni Ma'am Nora. Narinig ko, nag-aaway kanina. Dahil po siguro sa gulo sa shop kahapon, nakakonsensya nga ay ako yung pinagmulan. Ano ka ba? Hindi mo naman ginusto yun, ano? Tsaka anong magagawa mo kung maganda ka at may mga idolo na sa'yo ngayon? Pero alam mo, kung ako ang nasa shop kahapon, malamang hinihimatayin ako. Sa TV nga lang nung makita ko eh. Diyos ko, hindi ako makahinga. Suspend. Ako, nakakaloka. Kasi naman, Ate Tete, nakakatakot talaga. Akala ko nga sasaktan na ako ng babae. Buti na lang talaga nandun si Julian. Uy, alam mo, may gusto sa'yo si Sir Julian. Ate Tetay naman. Uy! Tito, alis lang ako, ah. Ha? Saan ka pupunta? Di ba dapat nagpapahinga ka? Tito, I'm sorry, pero hindi ko na talaga kayang pigilan yung sarili ko eh. I just have to do this. Tama ba yung iniisip ko? Yes. Naisip ko rin naman na wala namang masama sa nararamdaman ko eh. Matagal na kaming break ni Marga dito. At siya lang naman ang pumipigil sa akin. And plus, isa lang ang bahay nila ni Eliana. Pero para sa akin, mas marami akong reasons para hindi pigilan ang nararamdaman ko para kay Eliana. Niligawan ko siya. Hindi naman po siguro, Ate Tetay. Naku, sigurado ako. May gusto sa'yo si Sir Julian. Okay lang yun. Maganda ka naman. Gwapo siya. Bagay kayong dalawa. Ate Tetay talaga. Ikaw talaga. Ano? Shh. Gusto mo siya, no? Ayoko ba, Ate Tetay? Hindi mo gugustuhan ni Julian, no? Buti naman alam mo. Hindi naman kasi talagang magkagusto sa'yo si Julian eh. Eliana, huwag mo naman sabihin sa akin na porket inayusan ka na maganda, minikapan ka, inaniwala ka na maganda ka na talaga. Ito sinasabi ko sa'yo. Kahit ano pang ayos mo, kahit gaano ka pa kakapal mag-makeup, cheap ka pa rin. O, isa ka pa. Kanina ko pa pinapagawa yun sa'yo eh. Ito na ba? Ano nga?
sinabi ni Ma'am Marga. Alam mo naman yun eh. Pinag-release ang palaya. Bitter! Isabel? Nakausap ko na si Mama. Napaamin ko sila, Eman. Tama at totoo ang hinala mo. Buhay nga ang anak natin. I'm sorry kung hindi ako naniwala sa iyo noong una kasi hindi ko naman akalain na magagawa sa akin yun ng sarili kong mga magulang. I'm sorry. Sinasabi ko na nga ba eh. Noon pa man, nararamdaman ko na buhay ang anak ko. Pero hindi ko maintindihan kung paano nila nagawa sa atin to. Ganun ba talaga katindi ang galit nila sa akin? Sabi ni Mama, abnormal daw yung bata nung pinanganak ko. At kaya nila ginawa yon dahil para hindi na ako mahirapan. Kung ano pa man naging anak natin, wala silang karapatan na ilayo sa atin ang bata. Napakasama talaga ni Marga. Lagi ka na lang niyang inaaway. Isang araw talaga, kakagatin ko na siya. Naku, nahain niyo, wag na wag mong gagawin, ha? Alam mo namang masama gumanti, eh. Tsaka, totoo naman yung sinabi niya. Mabait lang siguro talaga si Julian. Hindi ako naniniwala. Gusto ka niya. Naha, paano naman ako maniniwala? Anong laban ko kay Marga? Tsaka, alam ko naman hindi ako magugustuhan ni Julian. Eliana? Eliana? Naku, nandiyan sa Ate Tetay. Magtago ka muna. Pasok po kayo. Ay, uy, may bisita ka. Sino po? Si Sir Julian. Sabi ko sa'yo, tama ako eh. Ay, huli-huli ko yan, ha? Ano yan, ha? Ano yan? Ay, ikaw, ha? Nabanggit ko lang si Sir Julian nung ngiti mo, hanggang likod na. Ay, nako, tumayo ka na dyan. Baka mamaya sa akin na magkagusto yun. No! Ah, ano yan, ha? Oh, ay, pinulot uli! Halika na, ikaw talagang bata ka. Nasaan siya, Isabel? Nasaan ang anak natin? Ang sabi ni Mama, dinala daw siya sa isang bahay ambunan. Ipinagtanong ko na yung ambunan na yon. At alam ko na kung saan siya makikita. Salamat. Salamat at hindi mo itinago sa akin to. Naman kung tutuusin. Ako nga ang kailangan magpasalamat sa'yo. Salamat dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ng lahat ng ito. At nang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng pag-asa na buhay ang anak ko na makikita ko pa siya. Anak natin, Isabel. Pangako ko sa'yo,
Tutulungan kitang hanapin ang bata. Ito ba ang mahalaga mong aasikasuhin? Ang pakikipaglandian kay Isabel? Julian! Julian, dito ka pala. Kamusta ka na? Kamusta na yung sugat mo? Okay naman. Ano naman yan? Ang sweet mo naman, nag-abala ka pa. Alam ko, di mo rin ako matitiis eh. This? I'm sorry. Hindi pa sa yung flowers. Para kanina. Para kay Eliana. Julian. Huwag mo akong hahawakan. Huwag mo akong pipigilan kung ayaw mo akong magwala dito. Nora. Hoy, babae! Kasabay ba ng pagbagsak ng negosyo niyo ang pagkatao mo? At pumapayag ka na maging kabit? Malinis ang konsensya ko na hindi totoo ang binibintang mo sa akin, Nora. Hiwalay sa pagiging mag-asawa niyo ni Emma ang pinag-uusapan namin. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo, Nora. Malandi ka! Hindi ako naniniwala wala kang relasyon ng asawa ko! Sinungaling ka! Ano? Ha? Wala kaming ginagawang masama. Wala kaming relasyon. Kaya kami nagkita, nag-uusap kami. Pinag-uusapan namin ang naging anak namin. Ano? Anak? May anak kayo ni Isabel? Oo. May anak kami na Isabel. Paano kayo nagkaanak ni Isabel? Nabuntis si Isabel bago pa tayo naging mag-asawa. Wala akong pakialam! Hindi ko kaya tanggapin, Eman! Hindi ko kaya! Hindi pwede! Mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Bagay may nagugustuhan na akong iba. Ano naman connection nun kay Yana? Gusto ko si Eliana. Kailangan mo nang mamili. Sa pamilyang kasama mo ngayon o sa anak niyo ni Isabel na parte na ng nakaraan mo. Siya mismo. Gusto niyang hanapin ang anak namin. Ako na lang sasama sa'yo sa paghanap sa bata. Sa anak mo. Sa anak natin. Daming iba dyan na para sa'yo. Dapat yung para sa'yo yung itanggap ka ng buong-buo. Yung lalaking mamahalin ka, tatanggapin ka kahit sino pa man. Kaya na may gusto sana akong sabihin sa'yo.